Okay guys, so today gagawin naman natin ay bubuksan na natin itong mga ilaw na ito at testingin natin sa ating sasakyan. Excited ako kasi meron itong mga dagdag na ilaw based dun sa mga na-request ko dun sa nagbigay sa akin ito. At nung binigay nila sa akin ay alam kong magiging maganda yung output nito. So tara, silipin na natin. This is the 905 and 9005 and the H11. So magkaiba po yung kanilang mga terminal. Merong magkalapit at merong magkalayo. Ano po? Pero identical po yung pinaka-head niyan. Sinilip natin. Yung ginamit na bulb, okay, o yung LED ay iisa. No, nagkaiba sila dito sa pinaka-socket type sa head. So itong isa, ganito po yung ginamit niya. Now, something interesting about this light is pwede po siyang matanggal. Ayan. Ayan, tumutunog siya actually. Yun o. Diba? So, pwede natin unahin yung ikabit ito. Tapos, isusunod naman natin ito. Ayan. Now, we're going to look naman yung kabilang side. Yung isang ilaw naman. So, same thing ito. Napapalitan yung pinaka-head niya. Natatanggal pag kailangan natin. Since ang sasakyan ko ay isang Avanza, kakailanganin ko ng ganito. No? This one is H8. Nakalagay sa kanya. Okay, this one is... Yun natin. So, at least napapalitan yung pinaka-head niya, diba? 9005. So, ito yung mga susubukan natin dito. Now, this one is the H11, if I'm not mistaken. Kuha tayo ng isa. Ang maganda dito, premium yung quality, no? Ayan. So, yung ginamit niya nila na metal dito ay, if I'm not mistaken, ang term as aviation type metal, no? So, sakto to dun sa H11 natin. Siya, naiikot din po yan. Kinakalas pala to dun. Yan. So, ito hindi naiikot. Fix yung ilaw niya. No? Kasi pag ganun yung iliwanag niya. Ang gusto ko rin sanang gawin is i-compare to dun sa stock na ilaw. Paano yung position ng light. Para ma-identify natin. As you can see, meron siya itong canvas driver. Tignan pa natin yung iba pa niyang laman. Naman tayo sa kabilang ilaw. Ayan. Okay, open naman natin to. This is the H4 socket. Tara. So ito natatanggal to, no? O nakakalas. Hindi yata. Check lang natin. Yung nakakalas din. Yun. So maganda dito ay meron siya nung high and low beam. So nakahiwala yung ilaw. At magkabila yan, no? Makita natin. Lock muna natin. Ayan. So, dito yung low niya, dito rin yung high niya. No? And that gives you mas malakas yung ilaw nito. No? Because na rin sa ginamit na ilaw. Or yung mismo mga LED lights niya. Then, meron siya dito ballast or yung tinatawag nga natin na canvas driver. Ang trabaho nito ay i-disable yung mga possible na error. Sa mga first time mag-LED dyan, alam naman natin. Siyempre nakakatakot basta magpalit. Pero, ang nakakatakot ay yung magkaroon ng mga error sa ating sasakyan. Siyempre, wiring yan, di ba? Kuryente yan. So, tara na, kabit na natin. Subukin na natin to. Okay, so naalis na natin tong rubber. Ito lang naman yung nagpo-protection para hindi pasukin ng tubig yung ating socket, no? The next thing ay angat natin itong pinaka lever na to, or ito yung naglalak dito. So ang pwede natin gawin ay kalasin muna natin itong pinaka head. Okay? Okay, so naalis na natin. Pagkaso natin ito ngayon dito.
Okay, ayan, na-insert ko na. Ikot na lang tayo. Parang baliktad yata. Okay, so pwesto na natin to. I stand corrected, ano? Kasi it's the other way pala. Okay, here's the thing. I thought ito yung side, but actually it's the other way around. It should be pa ganito. Bakit po? Ibig sabihin, kung naandito ay binablock nating ilaw, pag ganun lang siya, tatama siya sa ating pinaka-projector pababa. Gets niyo po? So may blockage yung ilalim niya. Yung ilaw mo ngayon dito ay yung low mo na andito, tatama dun sa pinaka-ibabaw ng projector. From the projector itself, pababa ang ilaw. So yun yung low mo. Pag binuksan mo naman to, it becomes the high, dahil mas malapit siya dito at yung ibubuga naman niya. Okay? Galing sa ilalim, aangat naman. Dapat parang nakakap siya, nakasakap na gano'n. Tapos yung ilaw niya ay babato dito sa ibabaw at yun naman yung po-project niya pababa. Okay? Pag nagsindi naman yung high, it's the other way around, yung ilalim naman. Now, another thing, once na naikabit na natin to, ay susubukin din natin ikumpara yung projection. Meron akong video no nakaraan, silipin natin kung paano siya tumatama. Kasi adjustable naman yung pinaka nito, yung pinaka cone ng projection niyan. So meron mga screws yan dito. We have this number 1, ayan to. At meron din tayo dito sa kabila. Yan, dalawa yan, dalawang anuhan ng screw. Ayan o, yung pa left or pa right, ito naman yung taas baba. Alright, so we're going to turn on yung ating ilaw at tingnan natin yung kanyang projection. Okay, so we're going to turn on. This is the park and the light. See? Okay. So what you're going to see is yung projection mismo ng ilaw natin dito. So medyo maliwanag pa, but later tonight matetest natin yan. Yung position nga lang ng car ko is a little bit sloping ng onti dito sa side, no? So in-expect natin medyo pataas siya dun, but you'll figure it out later kung tama na yung taas niya o yung pagkakababa niya. Okay, here we go. So by the way, that's my DRL. May nagtatanong nung nakaraan sa akin, kamusta na daw yung DRL ko. Ayan, nakita nyo naman, nakakabit pa. Actually, binaliktad ko naman siya this time kasi may tape ito dito sa kabilang side. Sinubukan ko lang kung mas magiging malakas yung ilaw na. Mas malakas siya kasi nakarekta. Yun nga lang, pag in-open mo, nakikita mo yung mga LED niya. Ayan, mga ganyan. So far, wala pa naman damage. Okay, let's go. So ito, medyo eye level ko to ah. Okay, let's go. Ooh. Alright. Lapit natin ng konti. Okay. So as you can see, yung cut ng light natin pag ano, mas naputol na dito. And then another one, papunta dito, pakat. So yun yung gusto nating ma-achieve. So medyo pakat siya na ganun at hindi tumatama sa mukha ng tao. Ito yung sa mukha ng tao. So can you imagine, ha? Pero pag lapat natin dito, yun. So galing dito yung ano, ilaw niya. So next thing gagawin natin ay i-cable tie na lang natin yung mga wire para hindi siya umaalog. Next na video naman natin ay papalitan ko itong mga fog lamp ko. Yung ilaw ng fog lamp ko is actually from the Oxito. Gusto nyo makita yan, may video tayo dyan. Andyan sa link lang na makikita nyo rin dito sa screen. At yan pa rin yung LED na yun. Up until now, hindi pa ako nagpapalit. Sa mga nagtatanong kung buhay pa, buhay pa po yan. Okay, ito na po yung ating ilaw. So, turn on muna tayo. Okay. And then, the low beam. There you go. So, as you can see, may cut yung ilaw natin dito.
umangat siya ng konti dito, tas ganun ulit. Okay? Ganun yan actually. And then ang kapansin-pansin sa kanya, now yung cut ng line. Now if you do the high, obviously mataas siya, tapos medyo may konting shade dito. Pero pansin, hindi ka naman magbababad ng high. Syempre kailangan mo rin yung mataas na yan, pero hindi dapat pag may kasalubong. Ulitin natin. Okay, so this is the driver side, by the way. You know, nice one, good job. Okay, so ito yung ating ilaw. Pag naka medyo mas malayo, siguro medyo nasa around 10 meters siguro ito away from yung wall na yan. So that's the projection. Okay, turn it off. Okay, and that's the high beam, low beam, high beam. So ito yung lahat ng ilaw. Sobrang liwanag niya. Boom. See? Low. Without fog. Pure low lang. Hey guys, check out the new products of WinPower LED. You just have to type in the WinPower-LED to your browser and immediately you can go directly to their website. And their website looks like this. You can easily browse some of these lights so you can figure out what you will be needing for your car. You can check out the models. You can also check out with the socket type, so you can double check kung ano po yung pasok sa specific car po na ginagamit ninyo.
So easily just go to the search bar and then type in the socket type if you know. If you're not sure, then just check out your manufacturer. Mine is the Toyota Avanza, so I'm going to search for H4. So these are the examples of the H4 socket. So this one is the 70 watts H4 9003 LED light bulbs. Right, so ito po siya. Technically, ito yung pinadala po sa atin. The 6500K white high color. Okay, impressive design. Nice one. The socket type. Also yung heat dissipation, and it's waterproof. Again, you can check out their website whenever you want. Makikita nyo naman yung material na ginamit dito. I'm impressed with the quality. Talagang sigurado tayong matibay at tatagal. So this video is going to be 2 parts. So this will be the first one. Check tayo sa website, tingnan natin yung product, and the second part will be the image talaga, or yung pinaka-output ng ating ilaw, kung gaano siya ka-effective. So you can browse their websites. Huwag po kayo mahiya. Just check out their websites and then look for the technology that could improve your visual, especially if you are driving at night or maybe long drive ang plano ninyo. Best option ay mag-invest tayo sa mga ganitong klaseng ilaw. So again, this is 70 watts H4 9003 LED headlight. You can also search the other one, which is what we call the H11 socket. Dali lang ma-figure out yun because it has 2 connectors only, and it's mainly positive and negative connection. And between the two, the H4 is for the main headlight and the H11 is for your fog light. They have this package that goes together. Meron sila nitong dual, at meron din sila ng package na nakaset na talaga. So for your headlight and your fog light. Ang ganda ng design, no? Same thing pa rin sa mga nakita nating image. Yan, as you can see, meron po itong connections. Yung design niya ay almost identical dun sa tinatawag nating pwesto ng ilaw. And also, meron siya nung canvas ready for 98% of the vehicles. Ibig sabihin, wala siyang magiging cause ng error sa ating mga sasakyan. So ano pa hinihintay nyo? Bili na!